tama lang talaga na nagpa-tune ups yung may-ari. So, alright mga kabisik, welcome again sa ating channel. At ngayon meron tayo dito Honda TMX 125 Alpha. So ayan. So tune up natin yung kanyang valve clearance at change oil natin at mag spark plug reading tayo dito sa motor na ito para maayos yung kanyang start. So before natin tune up yung kanyang valve clearance, patunayan natin na kailangan talaga na siyang ma-tune up. Okay, yung kanyang valve clearance. So start natin. On natin. Yan. So kaya natin may push start. Walang push start pala. Mahina yung battery. So crank natin. Yan o. Yan o. Palamig natin yung makina. Tanggalan natin yung kanyang dipstick para at least magbabaw yung lamig niya dito. Yung init niya. Magbabaw yung kanyang init. So ayan yung kanyang oil. Sabi na may-ari, konti lang natira daw sa kanyang oil eh. Check natin. So ayan, napulasan ko na yung kanyang dipstick. So check natin yung oil. Ayun, wala nga no. Ayan o. Hindi na ma-focus yung ating camera. Mahina. Ayan o, walang laman. May laman pero siguro 1/4 na lang. Ano, hindi yung naabot ng dipstick yung oil sa baba. Okay? Ayan, wala po, no? Ayan. Gawin natin. Naka-center stand po tayo. Ganyan lang po mga kabisik. Huwag mo siyang iti-thread yung ating dipstick pag nag-check tayo ng oil. Okay? Ayan. You know? Walang oil na naabot yung ating dipstick. Kahit lang sana sa minimum. Wala eh. So ayan. So talagang malagitik ang makina mo din pag ang oil mo ay konting-konti na. Okay? Kasi hindi na naabot yung ibang mga parts ng ating makina na kung saan magkukos talaga yon ng mga cleansing, no? Mga lagitik ng ating makina. So anyway, ito naman ay change oil natin. Check natin mamaya kung gaano karami na yung oil na tira. At yun din ay sabi ko kanina, tune up natin yung kanyang valve clearance. At yun din yung kanyang carb, ituno natin. Alright mga kabisik, kaya pala nauubos yung kanyang oil dahil meron ng leak. Okay, pansin natin yan, no? Nagli-leak na yung oil niya dito sa kanyang sa baba ng kanyang makina. At may tama na rin yung kanyang oil seal sa magneto. Okay? At o-rings, pwede, no? Pati mga o-rings niya. Okay? Dito rin sa oil seal, dito sa kanyang gear shift, itong ating kambyuhan, meron na rin itong tumatagas. So dapat palitan naman yan kasi maubos talaga unti-unti yung ating oil pag ganyan na may leak yung ating mga oil seals, no? So kaya nga oil seal, no? Mga nagkisil ng mga oil na lalabas. Okay, kaya ganyan, no? May leak na. So yan ang dapat na iayos ng may-ari muna para hindi sayang yung oil na ilalagay natin. But anyway, sabihan natin yung may-ari. Okay. Alright mga kabisik, so tatanggalin natin yung kanyang oil. So gamit tayo ng 17mm dito sa kanyang drainage plug ng kanyang oil. Yan. Okay. Yan, check natin kung gaano karaming natira na oil niya. Yan o. Okay. Ayun o, 1/4 na lang talaga siya. Okay. Yan. Yan o. 1/4 na lang yung tira sa kanyang oil. Kasi may mga leak yung kanyang mga oil seals. May nagli-leak na oil doon. Okay. So, ganyan. And then after that, ito naman yung ating, tanggalin naman natin yung ating fuel filter. Yan. 22mm. Yan. Mahalaga na inaalis din to, chinichigin to itong mga kabisik, no? Para make sure na may mga, kung may mga dumiman or may mga hindi magandang mga particles ay makikita natin dito sa kanyang fuel filter. Yan. So okay naman to basta nami-maintain nyo yung oil niyo na malinis or hindi kayo matagal na magpalit ng oil. So yan, wala namang nakabara sa kanyang oil filter. Okay. So yung mga baguhan na kasama natin, minsan na tayo ay nagkukan dito, hindi natin mamalayan, tinanggal natin, hindi natin alam kung paano balik na, no? Confusing pero ganyan sa mga kabisik, ganon. Okay, ganon siya, paloob. Okay, itong flat surface niya doon sa loob. Okay,
Kaya nga ito, yung kanyang spring, mapapansin nyo, ganyan yan. Yan. Okay, ganyan siya. Alright. So, hayaan natin ma-drain muna yung oil natin. And then syempre, bugahan natin ng hangin para ma-drain ng maayos. Alright mga kabisik, tanggalin na natin ang kanyang cylinder head cap. Tatlong bolt. Alright. Yan, just po yan, no? 10 mm. Yan. Ganyan, palaw. Pamitin nyo. Ayan. Ang kalot, ang kalot na yun. Mag-isip. Then, swiping ko. So, yan na. Free na. So, ito na lang yung tatanggalin natin. Tapos, bubulit natin yung ating cup. So, yan mga kabisig. Tatanggalin natin yung clip ng ating hose sa ating air suction valve para hindi natin tagalin itong ating bolt dito, ang dalawa. Ito na lang yung ating huhugutin. Ito, hugutin natin. Kanyang cup. Ito, maraming nagtatanong dito, no? Pag ganito na, bakit ayaw matanggal yung cup ng ating cylinder head, no? So, kung pag ganito, ikot nyo lang, no? I-crank nyo lang, konti, no? Ikot natin yung crank natin konti para bumaba yung kanyang tapit screw natin o yung bolt natin. Yan. Tapa rin. Sige, isa pa. Yan, bumaba na. Yun. Okay. Ayun. So, tanggal na. Ganun lang mga kabisik. Alright. So, ito na, tanggalin natin yung hose. Yan. Okay, yun. So, tanggal na natin yung hose niya. Balik natin yung isang lock sa kabila. Okay. Ito kasi mga kabisik yung tumutukod sa cup natin. Kaya, i-crank nyo para bumaba ito, yung ating rocker arm. Para may daanan yung ating cup. So, yan, mga kabisik. So, meron niyang, baka maisama dito at malaglag, no? Meron niyang o-ring dito. Okay. Ayan. So, pag natanggal natin yan, syempre, i-adjust na natin yung kanyang clearance. Pero, check natin muna. Okay, yung timing. So, punta tayo sa kabila. So, yun tayo mga kabisik. Tanggal natin to. Allen bolt. Okay, ito rin. Gamit ang Allen wrench. Yan. Dalawa yan para pagtingnan natin ng kanyang timing, no? Wag po tayong mag-estimate lang. Kailangan po yung sure na naka-timing po yung ating magneto sa kanyang crankcase or ito sa kanyang mark dito, sa engine mark. Alright? So yan, counterclockwise mga kabisik. Yan. So pataas. Habang nikot natin dito sa kanyang magneto, dapat tinitignan natin dyan sa kanyang rocker arm. So ang guide natin mga kabisik, yung kanyang rocker arm. So halimbawa ganyan, nikot natin sa baba, tapos yun. So in action na yung ating exhaust na rocker arm. Yan, bababa na siya. Mababa yung ating exhaust valve. Ayan, tumaas na siya. Ngayon mag-i-intake naman siya. Bababa yung ating rocker arm sa intake. Yan. And then tumaas na. Okay. Pag tumaas na yan, ating rocker arm ng intake, hindi na tayo magsimula na unti-unti nating ikot yung ating magneto at check na natin yung mark dito sa kanyang crankcase. Okay. So ayan. Ilawan natin. So ayan, dito na tayo unti-unti na tignan yung kanyang markings. Top dead center. Yan. So siyempre unang-una dyan ay yung dalawang mark. Diba? Yan. Walang nakawak sa camera kasi mga kabisik. Kaya yan. Yun yung dalawa, no? Ayan. Yung isa. Okay. And then yun na yung T. F kanina. Yan na yung T. Yan. So itapat lang natin yan sa mark. Sa ating crankcase. Kitang-kita naman. Dahan-dahan lang mga kabisik para saktong-sakto lang siya. Ayan. Ayan. Dahan-dahan lang. Okay. Ayun. Okay. Ayan. Yan mga kabisik. Nakatap dead center na yung ating piston. Parang sumubra nga ng konting-konti, no? Anyway, i-adjust natin mamaya yan. Pero okay na yan. Ayos natin para hindi ganyan. Dapat saktong-sakto. Yun ang ginagawa ko sa akin, no? Pag sumubra, siyempre ulitin natin. So, ayan na mga kabisik. Saktong-sakto na yung ating marking sa crankcase natin at saka sa mark natin sa magneto. Hindi kung makita nyo yung letter T yan mga kabisik yan.
Okay? Sa loob, letter T. Yan. Top dead center. So yan, naka-top dead center na yung ating motor. So ngayon ready na tayo na galawin itong ating mga rocker arm or ating valve clearance. So, unahin natin sa ating exhaust. Check natin. Hirap. Ayun. Okay, may gap siya sa kabila. Kaya nila ng... Ito. Malawak-lawak na sa intake. Okay, yan. Yan o. Okay. Malawak-lawak na yan sa intake. Sa exhaust parang sakto lang pero check natin sa ating filler gauge. So, hindi tayo nag-estimate dito. Especially sa mga hindi pa naman talaga kalumaan na motor. Hindi talagang stick tayo sa standard na valve clearance. So, sa ating TMX 125 Alpha, ang ginagamit ko is 0.05 mm. 0.05 mm. Alright. So, let's start na i-tune yung ating valve clearance gamit ang ating filler gauge. Let's go. Check natin. I-check natin yung exhaust kung gaano na ba kalaki yung exhaust natin. Alright. So, check natin itong 0.08 mm. Ayun, pasok ang 0.08 mm. Okay. Dapat 0.05 mm. Sa intake naman, ganyan din. Mas maluwag sa intake pa. Baka 10 mm. Kaya pa dito. So, ganun kaluwag yung ating valve clearance. So, tama lang talaga na nag-tune ups yung may-ari. So, syempre, ilagay na natin yung tamang clearance. Kaya gamit tayo ng 0.05 mm. Ayan. Ang ginagawa ko po mga kabisik is both intake and exhaust is 0.05 mm po, no? Except na lang sa mga Supremo 150 na kung saan ay 0.12 mm sa exhaust is 0.08 mm sa intake. Hindi mo dapat pagparehas yun, no? Dapat magkaiba talaga. Pero itong mga ganitong klase, mga Honda, TMX 155, 125 at saka mga China Motors is ginagawa is 0.05 mm. Alright, 0.05 mm mga kabisik. So ayan, so medyo maluwag siya. So sikapan natin konti. Siyempre, tanggalin natin or ating logan yung ating nut. Alright. Pag maluwag na, ikot natin yung bolt natin para may space yung ating tappet screw na may DN natin konti doon sa ating filler gauge. Yan. So pag dumin na yung ating filler gauge at medyo namdaman natin medyo okay na yung kanyang smooth, pagka smooth ay pwede natin paigpitan, pero kulang pa. Ipitan natin konti ating tappet screw. Yan. Yan. Ayan. Ayan. So, okay, tama lang yan. So ngayon ay try na natin yung kanyang tappet screw. Ilagay natin muna yung ating tools. Ilagay natin to, tapos huwag nating hayaang na iikot din yung ating screw bolt natin. Yung nut lang yung ating iikutin, okay? Yan. Ayan. You know, smooth na mga kabisik, smooth. Dito naman tayo sa intake. So yun, okay na mga kabisik yung ating mga valve clearance. Ang ginagawa ko is paikutin ko muna yung ating makina. So i-crank natin para mag-play yung kanyang rocker arm, saka natin siya to-close pag okay na, hindi nagbago yung ating clearance na ginawa. Okay? Ayan. Crank natin para mag-play muna siya. Okay, tapos saka natin tap dead center muli. Tapos saka natin, so ayan, tap dead center natin ulit. So check na ulit yung kanyang clearance kung hindi nagbago at okay siya. Ayan. Okay. Yan o. Okay mga kabisik yung ating clearance. Hindi nagbago yung ating ginawa. Okay, so far so good. Ngayon mga kabisik is tapan na natin, tapos mag spark plug reading tayo. Alright, saan natin yung ating spark plug. Yun, medyo hindi na may fit yung kanyang spark plug. Yan. So let's see kung okay ba or hindi. Ayan, so good naman siya. Look mga kabisik, hindi ma-focus, hindi makakita. Ayan. Ayan. Okay, tingnan yung groundings niya, kulay brown. Yan. Yan naman yan. Saka yung sa loob niya, na kanyang, yung ceramic niya ng ating electrode. Okay naman, brown naman siya. Alright. Okay lang, medyo black dito sa gilid. Ang importante sa loob. Okay? At dito sa taas ng groundings. Okay naman siya, good. So, yun na tayo
adjust ng carb, pero medyo malayo-layo na yung kanyang gap. Yan. So ilapit natin konti yung gap niya. Yan. Yun. Okay na. So ayan. Okay naman yung sunog ng kanyang spark plug. At hindi na tayo babaguhin. Medyo higpitan lang natin konti kasi tignan nyo naman. Kanyang spark plug hindi na naman naigpitan ng maayos. You know? Ito yung washer niya. Dapat medyo nayupian konti dapat para masil talaga niya yung compression natin. Yung ating mixture. Okay? So ayan. Balik na natin. So ayan mga kabisig. Okay na yung ating motor. So start na natin. Ayan, so super smooth na. Ayan. Smooth natin. Ganda na mga kabisik. So yun lang mga kabisik. Thanks for watching. God bless.